Magandang araw po sa inyo. Pansamantala, ako po ay muling magpapaalam sa inyo na magpapaliban muna ng pagdiriwang ng banal na misa sa loob lamang ng 5 araw sapagkat ako po kasama ng ibang mga pare ng Archdiocese of Manila ay nasa isang clergy annual retreat. Taon-taon po kami po ay nagsasama-samang mga pare ng Maynila, mga kapatid ko pong pare, kaibigan at batchmates para sa isang retreat, para makapagnilay, para makapagpahinga at magdasal, para mas mapalalim din ang aming spirituality at relasyon sa Diyos. Importante rin po ito sapagkat ito ang aming way of recharging ourselves. Especially, kami ay araw-araw na nagbi-minister, nangangaral ng salita ng Diyos. Araw-araw may nakakausap, nakakasalumuhang mga tao at hinihinga ng problema. Ito yung paraan namin para muli naming mapagnilayan ang aming bukasyon, para muli kaming maka-recharge sa aming ating relasyon sa Diyos. Dahil araw-araw, busy sa trabaho. Ito yung panahon na kami ay sama-sama magdadasal at magdinilay para sa isang tema o topic. Kaya, pansamantala muna, ako po ay hindi makakapagdiwang ng banal na misa sa ating parokya. Pero, hindi ko po muna kakaligtaan na samahan kayo na magnilay din sa mga pagbasa o sa ebanghelyo natin sa bawat araw. Kaya, sa araw na ito, pagninilayan muna natin ang ating ebanghelyo. Our Gospel is according to St. Matthew. While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with them. Someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you." But he said in reply to the one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?" And stretching out his hand towards his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my heavenly Father is my brother and sister and mother." The Gospel of the Lord. I remember when I was a child, whenever my mom would leave our house to work or to have a meeting, I remember that she would always leave something for us to do. She would leave instructions. Madalas magbili ng nanay ko. Noon kasi wala pa namang cellphone. I remember may pager na noon. Do you still remember the pager? Pero syempre, limited lang yung mga words doon, di ba? So hindi kasya ang bili ng nanay ko. Sapagkat pag nagbili ng nanay ko, napakadami. At dahil wala pang cellphone noon, bawat oras na kailangan sundin yung billing niya, nakalista. Gaya ng billing niya sa aming mga kasambahay, kung ano ang ilalabas na ulam mula sa ref, Kasi lalo na pagagabi ng nanay ko, sasabihin niya, dapat alas 6 nasa labas na yung ganito para pagdating ko lulutuin ko na lang. Ganun yung nanay ko kasi siya ay nagluluto ng aming mga pagkain, ng aming kakainin. So, lahat may bilin. Kami, ganitong oras, dapat nasa loob na ng bahay, ganitong oras, nakapaggawa na ng assignment, nakapag-aral na, ganitong oras, nakaligo na. Marami. Kaya yung bilin, kailangan nakalista. Kailangan lahat susundin. At sa tuwing darating ang nanay ko at may makakaligtaan sa bilin niya, o kaya hindi namin magagawa yung kanyang binilin, lagi niyang sasabihin, "Para saan pa at ako ay naging ina nyo kung hindi nyo rin lang naman susundin ang aking mga utos o aking mga bilin?" Nung bata pa ako, hindi ko naiintindihan yon. Hindi ko naunawaan kung anong ibig sabihin nun, yung para saan pa
No? Ako'y inyong ina at hindi nyo rin ako sinusunod. And I guess this is also similar to the response of Jesus in our gospel when his mother was looking for him, would want to talk to him. And he said, "Whoever does the will of my heavenly Father is my brother, my sister, and mother." Yung pagsunod sa magulang ay ating koneksyon sa kanila. Koneksyon sa pagiging magulang nila at tayo anak. Isang gampani ng isang magulang o role ng isang magulang ay yung gabayan ng anak, turuan ng anak. Pag hindi nasusunod ang kanilang mga pangaral, ang kanilang mga gabay, hindi ba't tila nababaliwala ang kanilang pagiging magulang sa atin? Hindi parang tila nababaliwala yung kanilang role sa atin? And I guess similarly, this is what Jesus was want to emphasize in our gospel. Na yung pagsunod natin sa Ama, ibig sabihin, nagiging kapatid natin si Jesus. At dahil kapatid natin si Jesus, ang ating Diyos ay ang ating Ama. At yung pagsunod sa kanyang mga utos ay ating pagbuo ng relasyon sa Kanya. Dahil bilang Diyos, gampanin niya ang gabayan tayo. Tayo naman, bilang mga anak, gampanin natin ang sumunod sa Kanyang mga utos. Dahil sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, hindi lang tayo nagpapakita ng respeto, kundi natatrato at naipapakita natin na siya ang ating Ama. Siya ang ating magulang. Ang galing, no? Ngayon ko lang naunawaan yung sinasabi ng nanay ko na sa tuwing hindi namin sinusunod ang kanyang utos, para saan pa at siya ang aming ina. Kaya magandang pagnilayan natin ito na tayo ba bilang anak at ang Diyos ang Ama, nasusunod natin ang kanyang mga pangaral, nasusunod natin ang kanyang mga gusto, nasusunod natin ang kanyang mga plano? Siguro, pwedeng sabihin ng Diyos, kapag hindi natin nasusunod, para saan pa at ako'y inyong Diyos? Pero maganda rin pagnilayan, no? Sino ba talaga ang nasusunod sa atin? Ang Diyos o tayo? Lagi kong sinasabi ito, no? Sa ating mga panalangin, sino ang Diyos at sino ang anak? Di ba, magulang, siya yung nagpapasunod sa anak, pero sa ating panalangin, tayong nasusunod at Diyos ang ating pinasusunod. Sinasabi natin ang gusto at dapat sundin ng Diyos. Di ba tila baliktad? Dapat ang Diyos ang nagpapasunod sa atin sapagkat tayo ay mga anak at siya ang Diyos, siyang ating Ama. At yung pagiging Ama ng Diyos ay isang gampanin para tayo magabayan, maisaiayos ang ating buhay at mailayo sa kapahamakan. Kaya nga magandang tingnan na yung mga utos at pangaral ng Diyos sa atin ay para rin sa atin, para sa ating kapakanan, para sa kaayos ng ating buhay. Dahil yan ang gampanin ng isang magulang, gampanin ng isang ama. Amen.